Ang kwentong inyong matutunghayan ay hindi para sa mahihina ang kalooban. Patnubay ay kailangan. Ako nga po pala si Luz Biminda Makasaet. Natawagin niyo na lamang sa pangalan kong Luz. Kwento po ito ng isang kaibigan sa aking trabaho tungkol sa hindi makalilimutang kwento ng kanyang kaibigan na siyang naibahagi din ng isa pa niyang kaibigan tungkol sa hindi makalilimutang kaibigan. Opo, alam ko ito ay medyo nakakatawa kung pakikinggan, pero hindi nakakatuwa ang sinapit ng kanyang kwento dahil ayon po sa istorya nito, dala ng kapusukan, nabuntis ito sa hindi inaasahang edad ng matalik na kaibigan ng kanyang nobyo, na ang masaklap pa nito ay nalaman ito mismo ng kanyang nobyo doon sa may gitna ng inuman, mula pa mismo sa may bibig ng lasing niyang matalik na kaibigan, habang buong gilas pa niya itong pinagmamayabang sa may tumpukan ng mga tuwang-tuwang kabataan. Isang napakalaking kahihiyan na ikapanga niya, ang langit ay madamot at siya daw ay tila tinalikuran at pinagkaitan. Wala na ito sa matinong kaisipan. Araw-gabi siyang lumuluha at labis niyang pinagsisisihan ang ika niya ay hindi sinasadyang nagawang kapusukan. Isa itong kasalanang walang tangkang malinaw na matutugunan. Wari patalim na may dalawang talim ng kataksilan. Walang matatakbuhan kundi ang pagsisisi sa huli lamang dahil sa nagawang kahangalan. Na ang mas matindi pa nito, pati ang walang muwang na batang nasa kanyang sinapupunan ay kanyang pinagbabalingan. Ilang beses siyang nakikitang sinusuntok ang kanyang tiyan na umuumbok. Minumura na pati ang Diyos ay galit na sinisisi dahil sa nagawang kasalanan. Matagal na niya noon pang nais magkaroon ng anak, pero hindi niya inaasahan na sa ganitong sitwasyon ang lahat ay hahantong sa kanyang mali at mapusok na desisyon. Na dahil sa magulong pag-iisip, dala ng pagkaguho ng lahat sa kanya, ininuman niya ng pampalaglag na tabletas ang walang malay na dinadala. At isang araw, dulot ng nakakalasong gamot, ay nakakagimbal ang dala nitong epekto at dulot. Labis itong dinugo, nagdidiliryo, wari pinipilipit ang kanyang tiyan ng todo. Pinipiga, habang mahigpit na lamang itong napapakapit sa may gripo ng banyo. Ngunit ayaw man niya na may makakaalam na iba sa kanyang dinaranas na dilubyo. Ang pinakatago-tagong lihim ay pinunit ng kanya ding mismong nakakarinding pagsigaw ng saklolo. Karumal-dumal, namulat na lamang itong nakatingala. Minamasdan ang paikot-ikot na bentilador sa may kisame ng pagamutan. Nalaman ng kanyang mga magulang ang lahat na hindi nito makuhang matignan sa mata ang kanyang ina na walang tigil sa pagluha habang kinakausap siya ng inang gumagaralgal.
At sa kabila ng panghihina, itinanong niya sa kanyang sarili, bakit? Bakit pa nga ba siya nabuhay? Bakit? Bakit hindi pa siya namatay? Ano pa nga bang parusa ang sa kanya ay naghihintay? Pero sa gitna ng kinakaharap niyang unos ay isang nakangiting ginang ang nagpabago ng lahat. Isang ginang na katabi lamang niya sa may pagamutan at mababakas ang edad sa kulubot nitong balat, at ilang gininto ang salita ang kanyang natanggap mula sa may matanda patungkol sa muling pagbabago, pagbabalik loob at pagtanggap sa Diyos para sa kanyang ikalawang pagkakataon o ikalawang buhay. Na matapos daw ang madilim na kabanata ng buhay ay natagpuan niya ang landas na tunay. Pero hindi. Na ang akala niyang tapos na ang lahat ng kanyang kalbaryo at problema ay nagkakamali siya. Dahil tuwing sumasapit ang gabi, ang pagtulog para sa kanya ay hindi napakadali, sapagkat madalas ay kinakailangan pa niyang lasingin ang sarili upang malango sa pampatulog na gamot, upang takasan, matakbuhan ang anino ng kanyang nakaraang bangungot ng kasalanan. Dahil madalas, hindi lamang tuwing oras ng kanyang pag-iisa nagaganap ang mga di maipaliwanag na kababalaghan, sapagkat kahit nasa gitna ito ng kanyang pagtatrabaho ay palagi daw siyang nakakarinig ng pag-iyak ng isang bata. Mga pagtawa, pagbubungis-ngisan, pati na ang pagtunog ng sapatos ng isang sanggol. Na kahit na sa bawat pagkakataon na ito ay nagaganap, ay wala naman siyang sinumang batang nahahanap, naririnig, at ang mga matitinis na boses na wari tumatawag sa kanyang pangalan, at hinahanap nito ang kanyang mama.